Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa isang halamang nakakalason na tinatawag na Dieffenbachia. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang Dieffenbachia ay isang kaakit-akit na halaman sa bahay. Ito ay katutubong sa tropiko. Ito ay lumago sa buong mundo bilang isang ornamental house plant. Ito ay talagang kaakit-akit, na may malalaking puting tuldok na dahon na tumutubo sa isang tuwid na tangkay. Gustong-gusto ng mga may-ari ng bahay ang halaman dahil madali itong lumaki sa mga kondisyon ng mababang liwanag at pinupuno ang isang sulok ng isang silid upang magbigay ng natural na hitsura. Ang karaniwang pangalan para sa Dieffenbachia ay Domkane. Ang pangalan ay tumutukoy sa nakakalason na epekto nito, pangunahin kapag natutunaw. Ang lason ay maaaring pansamantalang magdulot ng kawalan ng kakayahang magsalita. Ang isa pang karaniwang pangalan para dito ay, mother-in-law's tongue. Nangyayari ang nakakalason na epekto ng halamang Dieffenbachia dahil ang halaman ay naglalaman ng mga kristal na oxalate na hugis karayom, oxalic acid, pati na rin ang mga asparagine, isang protina na matatagpuan sa halaman. Kapag ang dahon ay ngumunguya, ang mga kristal na ito ay magdudulot ng nasusunog na pandamdam. Maaari itong maging problema kung ang halaman ay lumaki sa paligid ng mga bata o mga alagang hayop. Sa pangkalahatan, ang kondisyon ay banayad at pansamantala. Ang lason ay ipinapadala sa pamamagitan ng katas sa halaman, na matatagpuan sa mga tangkay, dahon at mas bihira, ang mga ugat. Para sa mga bata at alagang hayop, ang mga problema ay mas malala kaysa sa mga matatanda. Ang mga epekto ay bihirang nagbabanta sa buhay. Ang pinakakaraniwang mga pasyente na dinaluhan para sa toxicity ng Dieffenbachia ay mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang toxicity ng halaman ay isinasaalang-alang sa medium range. Mga sintomas ng toxicity ng Dieffenbachia. Karamihan sa mga sintomas ng pagkalason sa Dieffenbachia ay may kaugnayan sa bibig. Ang paglunok ng lason sa dahon ay maaaring magresulta sa alinman sa mga sintomas na ito. Sintomas sa bibig, pamamaga at paltos sa bibig o sa dila, isang nasusunog na pandamdam sa bibig o lalamunan, pagduduwal at pagsusuka, pamamulot, at kahirapan sa paglunok. Mga sintomas sa mata. Kung ang lason ay inilipat sa mga mata mula sa mga kamay, ang mga sintomas na ito ay maaaring mangyari lalo na ang pagkapinsala sa cornea. Sintomas sa balat, pangkalahatang pamumula, nasusunog at nangangati. Mga sintomas ng paglunok. Kung ang katas ng halaman ay nilamon na, maaaring asahan pagtatae, pagsusuka at kahirapan sa paghinga. Dahil ang katas ng mga dahon ay gumagawa ng nasusunog na pandamdam, malamang na hindi maubos ang malalaking halaga, kaya't ang mga huling sintomas ay, pinakamasamang kaso, na mga senaryo. Ang Dieffenbachia ay nakakalason din sa mga pusa at iba pang mga alagang hayop. Dahil ang mga aso at pusa ay malamang na random na mga chewer, ang toxicity ng halaman ay maaaring maging mas malala. May mga naiulat na pagkakataon ng pagkamatay sa mga aso, pusa, kuneho at alagang ibon. Kung mayroon kang mga batang tuta o kuting, malamang na hindi magandang halaman ang Dieffenbachia na lumaki sa loob ng bahay dahil mahilig silang ngumunguya sa anumang malapit. Bilang karagdagan sa mga sintomas para sa mga tao, ang pagkalason sa Dieffenbachia sa mga hayop ay maaaring kabilang din ang pangangamo sa mukha, pagkabalisa, naglalaway, hirap kumain o walang gana kumain at kawalan ng malay. Dahil ang mga sintomas sa mga hayop ay maaaring nagbabanta sa buhay, dapat na tumawag ng veterinaryo kung pinaghihinalaan mo ang pagkalason sa Dieffenbachia. Paggamot para sa pagkalason sa Dieffenbachia. Kung ikaw o ang iyong anak ay apektado, punasan muna ang bibig ng malamig at basang tela. Uminom ng gatas upang mabawasan ang mga sintomas. Para sa mga sintomas ng mata, banlawan ang mga ito ng malamig na tubig. Ang pinakakaraniwang karagdagang medikal na paggamot para sa pagkalason sa Dieffenbachia ay mga antihistamine, medikal na uling o analgesic na ahente. Hanggat hindi malala ang pagkakadikit ng halaman sa bibig o mga mata, kadalasang malulutas ang mga sintomas sa loob ng ilang araw. Maaari ka ring tumawag sa poison control para sa kaligtasan. Gayunpaman, dahil ang halaman na ito ay karaniwan din sa maraming tahanan, ang ilang pag-iingat ay dapat gawin. Kung ang halaman ay kailangang putulin, matalinong magsuot ng guwantes.
Kung mayroon kang mga anak o alagang hayop, dapat itong panatilihing hindi maabot. Kung palaguin mo ang halaman ay magkaroon ng kamalayan na mayroon itong mga nakakalason na epekto. Siguraduhing humingi ng agarang medikal na atensyon para sa iyong anak o mga alagang hayop kung namamaga ang labi o dila o nahihirapang huminga o lumunok. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.